Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Menro ng Bayan ng mga Tarem sa Pangasinan, muling gagawin ang programang pagpapalit ng bigas sa mga Tetra Paks na naipon ng mga residente. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Bilang kaibad sa aring pulaing nga gagawin na lokal na gobyerno na bali ng mga taram, impawilamot na Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO so programa dan Tetra Paks kasalat na bulas. Unong utsay palapag yan ang lapod abit dan opisina, nayari lalamot yung mga isalat so ari residente ng mga taram na atipon dan Tetra Pak ang plan makaala ira na balas. At sayang programa, sa isanda sosya ang kabalag ya Tetra Paks at salatan na sa kikilon balas, tano ang kalagbalat, kailangan sukaruman ya 20 Tetra Pak. Ayan kukbang at ampyan na bawasan, sutakatak ya basura at kaliber-liber na bitdan balay. Katakap tuya, kekerawan na menro tansay lokal ya gobyerno na bali ng mga taram, supi kakasakay na ari residente da ampyan na siguro su kalinisan at lugar da. Aliwan aya so unaan labad yung panggawa at sayang programa na Menro mga taram. Malalapod RP Dagupan, si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, lalawigan ng Ifugao at Benguet na ideklarang insurgency-free ayon kay AFP 503rd Brigade Commander, Brigadier General Romualdo Raymond Landingin. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balyo. Dua nga probinsya dito'y rehiyon, Cordillera, the insurgency-free. Sigon ken ni Armed Forces of the Philippines 503rd Brigade Commander, Brigadier General Romualdo Raymond Landingin iti kapihan sa bagong Pilipinas, dagitoy daket Ifugao ken Benguet. Mangnamnama ni Landingin, aso marunomet ti daduma probinsya kas ti Mountain Province, Abra, Kalinga ken Apayao, babaan kadagiti addang ti Task Force LCAC. In padamag na pay abimabati bilang ti communist terrorist groups iti Ilocos ken Cordillera region. Inayon na ang nadismantle meten ti kilusang larangang guerrilla Ifugao ken KLG Ampis nga agargaraw iti Mountain Province Ifugao ken Paset ti Ilocos region. Bayat akimapoy meten ti KLG Bagas iti Kalinga ken Abra. Binagaan ni Landingin dagiti parientes subaybayan dagiti anak da tapno saan da amawawis iti komunista a grupo tapno saan amadadaal ti masakbayan da. Narpos na Bontoc, Donna Cawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Lucena. Mga makinaryang pangsaka na ipamahagi ng PhilMec sa Calabar Zone sa loob ng 6 na taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Umaabot na ng 1.1 billion pesos ang halaga ng mga makinaryang pangsaka ang naipamahagi ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec sa mga magsasaka sa Calabarzon sa loob ng 6 na taon. Sa episode ng Usapang Agrikultura kahapon sa Radyo Pilipinas Lucena, ipinaliwanag ni Engineer Nino Bengosta, Senior Science Research Specialist Luzon Sea Cluster Head, na nakapamahagi na ang ahensya ng 1,196 units ng iba't ibang makinarya at teknolohiyang pangsaka na pinahanabangan naman ng 296 PCA at LGU beneficiaries. Bahagian niya ang pamahagi ng agricultural interventions ng programang Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program ng Department of Agriculture PhilMec
na mula sa pondo ng RCEP sa mga naipong buwis na mga pumapasok na imported rice mula sa ibang bansa alinsunod na rin sa RA 11203 o Rice Tarification Law. Sa buong bansa, nakapamahagi na ang PhilMec ng nasa 27,651 na iba't ibang uri ng makinarya at teknolohiyang pangsaka na tinuturing ng ahensya bilang 92% accomplishment sa implementasyon ng nasabing programa. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Western Command tiniyak na hindi papatulan ang pambubuli ng China. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Sigurado ang Western Command o Westcom nga magapadayon sanda nga magapiging sa mga ingbobuat nga pambubuli ang nasyon ni ang China. Sigon kay Commander Constancio Arturo Reyes Jr., Deputy Commander for External Defense Operations ng Westcom, nga dadason anda ang rules of engagement nga maging mapanigangan sa padayon nga patuya-tuya ang nasyon niyang China sa mga RORI mission nga andang bubuat makuna maski pa hindi na maintindihan ang papaabot ang China sa padayon nga aggression idea batok sa mga bubuat nga pagpapatrolya ang Pilipinas sa WPS magapadayon ang pagpagpiging ang mga sundalo ang Westcom. Makuna magapadayon ang Armed Forces sa mandato idea nga magserbisyo matandes masasarigan nga mi katayuan nga mapadayon ang kausayan sa WPS. Alindigi sa syudad ang Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Barangay Newly Elected Officials Program isinagawa sa lungsod ng Calbayog. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilampuson nga gindumara kasan Kolop Agosto 12 sa Calbayog City Sports Center ang Barangay Newly Elected Officials o BENIO program nga ginbuhat sa Calbayog City Social Welfare and Development o CSWDO. Ginatenderan na nasabi nga programa sa mga opisyales tikang sa mga barangay sa distrito San Oquendo. Samtang personal naman nga nagbisita si Mayor Raymond C. Uy sa event, agod ipakita niya suporta sa mga barangay official o commitment nga makigbubligay sa grassroots leaders agod ma-empower sila nga epektibo nga magserbe sa komunidad. Ginhatagan doon liwat sa alkalde ang importansya sa kolaborasyon ng capacity building sa mga barangay official para mapaduso ang lokal nga pangobyernuhan o community development sa syudad San Calbayog. Ang BENIO usa nga term-based flagship program nga nagtutuyo nga magserbe como capacity development intervention nga nakadesenyo nga mapaupay ang kapabilidad sa mga elhido nga opisyales sa barangay. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. DPWH 1st District Engineering Office sa Surigao del Sur namigay ng mga school supplies sa dalawang paaralang elementarya ng probinsya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya.
Ubay-ubay nga mga magtutungha dinhi sa Surigao del Sur ang nakadawat og mga bags, school supplies o food packs gikan sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa 1st District Engineering Office. Nasayran nga mokabat sa 115 ka mga magtutungha ang nakadawat sa maong mga donasyon, kundi 74 niini nagikan sa Himatagan Elementary School sa Barangay Agsam, lungsod sa Lanuza, samtang 41 ang nagikan sa Hitaob Elementary School sa Barangay Awasyan, sakop ning syudad sa Tandag. Ang maong lakang sa maong buhatan gihimo kaabag usab ang District Engineers League of the Philippines o DELP. Kudin alang karong tuiga, mao na ang ikapitong hugna sa pagpahigayon niini. Dugang pa nga kini nagsilbing suporta usab sa mga buhatan ngadto sa Oplan Balik Eskwela sa Department of Education o DepEd alang sa school year 2024 to 2025. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, yan ang ulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Holo. COMELEC Chairman George Garcia umapela sa mga lokal na opisyal ng Sulu na suportahan ang kanilang tanggapan sa darating na halalan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Yang Ayuhi Commission on Election Chairman Attorney George Erwin Garcia hamag ka nakuraan di halupasog impamaubuhin nila opisa supay magmumpa at pakariwan salta maaw ni mahatuliban mahanong pagboto at tahon 2025. Biyong atini Chairman Garcia haharap isulu Governor Abdul Socortan iban sing kaybanan pa Local Chief Executive nakura sing kasundaluhan iban kapulisan iban si mga Municipal Election Officer hangpo tagsiya municipality di halupasog happy on voter demo on automated counting machine at ACM, amin pa kayo na pagboto sumuno tahon dito sa Sumadja Hall Sulu Area Coordinating Center, Barangay Bangkal Patikul Sulu, sing kahapon kabisita niya Maripa Binaybayan. Salta Tiantoy Garcia, hamaga na Quran di halupasog, sinwayroon kahanggawan si mga inihama kinausalon, pasal di ini basta-basta masud at awamahak. Piyasaw ini mga pagpangaykit magjato bukon pasalan ha machine, sumakawa hakagi si mga vote buying iban sin kaymanan pa. Dahil ha RP Holo, ini Fatma Diligino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.